Si Franco talaga very ano siya yung very charismatic talaga. He's really a charming guy. And he is really a top gun PR guy dito sa Pilipinas. I would say that. Okay. So, basically, ang buod nung sinasabi ni Franco is that lalabanan niya si Martin Romualdez. Yun ang sabi ni Franco Mabanta. Finrame up niyo ako, lalabanan ko kayo. Okay? Remember what I told you before, na yung pag-take down kay Franco Mabanta is actually a PR stunt more than anything else. Okay? Binuhay nga niya yung karir ni Bongbong Marcos. Diba? Binuhay nga niya yung karir ni... So, ibig sabihin, may galing talaga tong si Franco. Okay. But whatever it is that he's doing right now, alam niyo yan, yung kung kunwari yung, ayun nga, lumaki kasi yung PGMN ng bonggang-bongga. And I think, no, Franco is also has some game. Kaya nga kaaway niya yung mga buwaya. Baka meron siyang laro na ano, 'di ba? Hindi natin alam. But ang malinaw is that he's really a capable guy. Nag-declare na siya, 'di ba? Sabi ni Franco, putang ina mo Martin, lalabanan kita ng bonggang-bongga. I'm going to run after you. Yung sinasabi ni Franco. Okay, sa isang banda, for me sa isang banda, it is good. Kasi parang kung ikaw yung isa sa mga, isa dun sa mga tutumba kay Martin Romualdez, so walang problema, ganyan. So how are you going to do it? Let's wait and see. Diba? Let's wait and see. They do not really intend na ipakulong si Franco. Ang gusto lang nila, manahimik ang PGMN or at least ma-dismantle yung PGMN. Because Franco created a machinery, a very strong machinery that perhaps Martin Romualdez do not have any much of a control. Okay, so I would like to let us hindi, bago muna tayo pumunta kay Franco Mabanta, pag-usapan lang muna natin yung mga hechos ngayong araw na to. Kasi, Sherwin Gatchalian posted na hindi naman daw magbabago yung hindi magbabago yung number ng hindi magkakaroon ng pagbabago doon sa 2/3 requirements para sa vote ng conviction ni Inday. 16 pa din daw yan. So nag-post ng ganun si Sherwin Gatchalian na ina-assure niya na hindi magkakaroon ng hindi kayo ginigipit because of this, because of that, things like that, yung mga ganong etos balungos. And hindi ako naniniwala. Sorry Sherwin Gatchalian. Hindi ako naniniwala. Simply because Sherwin Gatchalian is struggling to be accepted as the Senate President. Gusto niya magkaroon ng legitimacy, yung kanyang pagiging Senate President. So therefore, he has to invoke certain position na would give him credence na para ma-convince niya yung mga Duterte senators, di ba? Na, niyo naman ako, hindi naman ganito yung ko talaga yan. I-uphold ko talaga yung 16 vote requirement na yan, ganon. Okay? So, kumbaga, parang nag-extend siya ng friendly hand doon sa mga minority para sumapi na sa kanya yung minority. So, para magkaroon na siya ng 13. Tama si Beck nung isang araw yung kay Joel Villanueva. Habang hindi nagkakaroon ng special session, ibig sabihin, nahihirapan silang kumbinsihin si Joel Villanueva na lumipat. And the fact that, ang reading ko dito the fact that Sherwin Gatchalian has to post that idea in his Facebook account, teka basahin lang natin the mere fact that Sherwin Gatchalian has to do something like that. Teka lang, Sherwin Gatchalian. Okay. Anyway, sige, wag na lang muna natin i-chika yan. Wag na lang muna natin i-chika yan kasi hindi ko na screenshot Kasi hindi ko na mahanap ngayon kung nasan na yung post na yun ni Win Gatchalian. But anyway,
Gaya nga na sinabi ko kanina, I think yung paglipat ni Joel Villanueva sa majority is the more na the more na nade-delay yung pagpapatawag ng special session. That's so ibig sabihin baka nahirapan sila na kumbinsihin si Joel Villanueva na lumipat. Baka nahihirapan silang kumbinsihin, ganyan. So, okay na lang rin yun. Sige, hayaan na lang natin yan. Just watch Mabanta's video and I am grateful na subscriber mo ko, Joey, kaya mas malinaw sa akin yung front and behind the video. Hindi daw i-cover sila Lenny, Sara at BBM para di ma-compromise integrity ng PGM and anchors dahil nga tied si Mabanta kay BBM. Strategic, sure, pero preserves their integrity that remains to be seen. True, magkaiba yun. Pero sige, teka, excited na kayong pag-usapan yung no? Excited na kayo pumunta dyan sa issue ni Franco Mabanta. Okay. Well, anyway, another thing, before natin dyan, before tayo bumongga dyan sa video ni Franco, nag-announce yung new majority na 1 month salary nila is going to be donated to the victims of the Mindanao earthquake. And I hope if you have something to spare, may mga posts si Ate MJ, si Crizette, para sa mga OVP partners who can actually move your donation in the most efficient manner. So please do not forget to donate through the OVP channels. Those were posted by Ate MJ and Crizette. There are OVP partners who would be more than willing to bring all of this to the OVP in bulk. And so through that kind of organized mobilization of your donation, mas marami tayong maipapaabot sa ating mga kababayan, mas organized po ang pag-deliver ng mga donasyon sa kanila at mas targeted po sa pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol sa Mindanao ang makakakuha at mabibiyayaan ng inyong mga tulong. So, punta po kayo sa page ni Ate MJ at sa page ni Crizette, ni Kifi Chu. Ayan, at any effort to donate and to send something. Kasi you just have to follow the instructions there. They are prioritizing the toiletries. Meron ding mga delata, I think, and magdadagdag pa ng mga OVP partners eh. So, ayan. So, tulungan natin. These are going to be delivered to the OVP satellite offices. And the OVP satellite offices are the ones who are going to mobilize all of these goodies para doon sa ating mga kababayan. So, ganun po yung nangyayari dyan. Kapag nag-donate po kayo doon, diretso po ito sa mga manufacturer, mag-aayos sila at ibabagsak nila ito sa OVP centers. At yung OVP naman po, dahil sila ang merong kapasidad na magkaroon ng kakayanan na i-deliver ang inyong mga ayuda sa ating mga kababayan, mas efficient po itong makakarating sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng Mindanao na nasalanta ng lindol. Ayan, so magtulong-tulong po tayo. Ayan, okay? Ma'am Joey, you don't sleep po. Almost 2 a.m. na po, sabi ni Chris. Oo. Bakit pa andyan si Win? Pinipili talaga ang sarili ay. Sabi ni Kidwan, sabi ni Mother's Dorm Life. Ayan, DDS Unite, let's support relief operation of OVP. Correct. Why are we doing this? Kasi alam niyo po, ang OVP, hindi na rin sila nakakakuha ng tulong from DSWD eh. So in order to keep their relief operations going, they rely on private partners. Okay? They rely on private partners. So basically it is the DDS who are helping and keeping the Office of the Vice President relief operations going. Kaya napaka-importante po nito. So of course, if you want to support Inday Sara, if you want her office to be able to fulfill their duties and extend help to our kababayan who are in need, suportahan po natin itong mga inisyatibo pong ito. Ayan. Hello, Peachy. Ayan, okay. So anyway, eto na.
usap-usap na tayo tungkol dito kay Franco Mabanta. Ayun na, strictly, nandito ako sa nandito ako sa YouTube. Gusto mo umakyat? Umakyat ka dito. Strictly, ay, pinipilit ni Gatchalian na makabuo sila ng 13, pero bakit kapalilipat, hindi ka naman sigurado na hindi ka kakasuhan. Ilaban na lang ang prinsipyo, sabi ni Kafuku. Correct! Hindi ka sigurado, hindi ka ano dyan. Tsaka, anyway, yung sinasabi ko nga, kasi nakita ko yung post na yun sa page ni Win, pero nung binabalikan ko, parang nabura. And then I remember, someone told me na pinost nga yun ni Win, pero binura rin eventually. But anyway, it seems to me that they were trying to convince the minority na hindi naman magbabago yung voting requirement. Ganon. And I haven't seen the press con of Win Gatchalian doon sa Senate, but when he was asked about it daw, parang ang sinagot daw niya is, I will get back to you. When he was asked if the 16 required conviction vote for Inday is parang ironclad ba yan or something? Hindi ba yan po pwedeng magbago? Parang ganun yung tanong sa kanya. Ayun, so parang ang sabi ni Win Gatchalian, I'll get back to you on that. Parang ganun daw yung na-react. Ayan, hello, Dang Moreno. Ayan. Okay. Well, anyway, about Ma'am Joey, maraming salamat sa updates ha. At intact tayo. Mauna na sa inyo guys. Pag ready na tayo mamaya sa hearing. Correct? Oo, sige. I started watching the video of PGMN pero tinigil ko po kasi nakita ko na pag-uusapan dito na lang para mas balad, sabi ni Mexico. Ayan, okay. So anyway, I would just like to start na si Franco talaga very very charismatic talaga. He's really a charming guy. And he is really a top gun PR guy dito sa Pilipinas. I would say that. Okay. So, basically, ang buod nung sinasabi ni Franco is that lalabanan niya si Martin Romualdez. Yun ang sabi ni Franco Mabanta. Finrame up niyo ko, lalabanan ko kayo. Okay? Remember what I told you before, na yung pag-take down kay Franco Mabanta is actually a PR stunt more than anything else. Okay? More than anything else, ang bira dito kay Franco Mabanta is a PR operation rather than ipakulong si Franco Mabanta ng bonggang-bongga. I think Franco Mabanta is going to win dun sa kaso. It will just drag on. Papahiyain siya, aanuhin siya, bababuhin siya. And to be fair kay Franco, grabe talaga yung yung attack sa kanya. Franco was talking about social media troll farms na ginamit para i-attack siya and other PR machineries used in order to really discredit him. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni Franco. Now, like what I'm saying, Franco is a PR guy and he is the go-to guy of a lot of politicians. So, walang duda dun sa galing niya ni Franco kasi binuhay nga niya yung patay eh. 'Di ba? Binuhay nga niya yung karir ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Binuhay nga niya yung karir ni... So, ibig sabihin, may galing talaga tong si Franco. Okay. But whatever it is that he's doing right now, alam niyo yan, yung kung kunwari yung, ayun nga, lumaki kasi yung PGMN ng bonggang-bongga. And I think, Franco is also has some game. Kaya nga kaaway niya yung mga buwaya. Baka meron siyang laro na di ba? Hindi natin alam. But ang malinaw is that he's really a capable guy. Okay? In the PR game, I think Franco lost Franco lost. So curious how he'd fight this. Medyo duda din ako sa intention, sabi ni Chris Santi. Well, sa akin naman, ang sa akin, the mere fact that he is going to, nag-declare na siya di ba? Sabi ni Franco, putang ina mo Martin, lalabanan kita ng bonggang-bongga. I'm going to run after you. Yun sinasabi ni Franco. Okay, sa isang banda, for me sa isang banda, it is good. Kasi parang ikaw yung isa sa mga,
isa dun sa mga tutumba kay Martin Romualdez, so walang problema, ganyan. So how are you going to do it? Let's wait and see. 'Di ba? Let's wait and see. Okay, balik ako dun sa sinabi ko sa inyo, dun sa mga previous live ko about Franco. They do not really intend na ipakulong si Franco. Ang gusto lang nila, manahimik ang PGMN or at least ma-dismantle yung PGMN. Because Franco created a machinery, a very strong machinery that perhaps Martin Romualdez do not have any much of a control. Ganon. Medyo duda ko kasi they've been hyping Tulfos, Bam Aquino, Yorme while baiting the DDS bait. Bay, sabi ni Chris Santi. Kasi nga PR sila. Ano, Bay? Ba't kayo nalilito? Kasi nga PR nga sila. Diba? Sabi ni Attorney Trixie na binanggit daw ni Kong Mike D na di na daw tuloy ang BRC hearing mamaya. Ang alam ko, tuloy. Pero marami nga nagtatanong kung tuloy eh. So parang, I do not know. Ayun. May script na daw na ilalaglag nila sa Tambulos-Los at gagawing santo si BBM. Sabi ni Lorenzo Gomez. Ayan, okay. Okay. So, ngayon, yung ginawa ni Martin kay PGMN is a PR operation. Okay. But of course, Franco is also a PR guy. So he can definitely fire back. He can definitely clap back ng bonggang-bongga sa kung sino mang PR firm ang hinire ni Martin Romualdez in order to conduct a PR operation on Franco Mabanta. Like I said before, they do not want Franco to be in jail. They do not want him to be in jail. Bakit? Kasi alam nila, hindi naman nila mapapakulong si Franco eh. 'Di ba? Remember that Matibag, when he met Franco immediately, after nung parang buy-bust operation, nung extortion eksena ko, no? Ganyan. Grabe yung pagdamay ni Matibag, 'di ba? Na parang, I mean, yung mga nahuli sa buy-bust, talaga nung makita mo, parang kakamayan mo talaga. Ay, respect talaga si Matibag kila Mabanta, ganyan. So, ibig sabihin, what does that mean? Ibig sabihin, parang nagtataka rin si Matibag bilang a BBM guy, nagtataka rin siya bakit nandun si Franco Mabanta sa situation na yon. And NBI already convolute the evidence. Di ba yung una ang report ang sabi, nahuli kasama ang mga marked money. Okay? So yung marked money, either mga totoong pera na nilagyan ng powder or mga pera na nilista ang serial number. 'Di ba? Supposedly ganun yung marked money eh. Ganun yung marked money. Day after that, sinabi ng NBI na boodle money yung ginamit. Boodle money daw yung ginamit, hindi raw yun marked money. Ganon. So, ano ba talaga kuya? Diba? Ano ba talaga kuya? Ba't naging boodle money a day after? Ganyan. So anyway, yung evidence, tampered na. Diba? Tampered na yung evidence. So, I do not think that they are serious in, kung sino man yung nag-operate kay Franco Mabanta, I do not think they are serious in putting Franco Mabanta in jail. Gusto lang nilang ipahiya ng bonggang-bongga, mawalan ng credibility ang PGMN and the entire machinery of Mr. Franco Mabanta. That's the goal. That is the goal. Ayan. Okay. So ngayon, sa content ni Franco Mabanta, in-explain niya doon na kung bakit magkaaway si hi Strictly. Ayan. In-explain doon ni Franco Mabanta na yung reasons na totoo yung galit ng Malacanang at saka totoo yung galit ng Malacanang kay Martin Romualdez. And I think doon sa part na yon, agree ako kay Franco Mabanta doon.
agree ako dun kay Franco Mabanta na totoong galit talaga yung Malacanang kay Martin. It is for real. Kasi, hindi nga nila pinapayagang mag-abroad si Martin Ganon. And, yung sinasabi ni Franco na talagang ang feeling ng Malacanang is that Martin Romualdez betrayed them. It is written on the wall It is written on the wall. Kasi remember, Zaldico published the number of deliveries, the list of deliveries that he was tasked to do. The list of maleta deliveries that he was tasked to do. If you had been listening to our live with SAS, 'di ba? Pinakita natin bakit as time goes by bumababa yung delivery. 'Di ba? So nagkakaroon na talaga ng onsihan dyan. Ng bonggang-bongga. So I think talagang meron ng distrust sa part ng Malacanang at saka sa part ni Martin. So of course, Martin is also the key for the Malacanang in order to regain some of its lost credibility. Pag napakulong nila si Martin Romualdez, o at least kahit paano, meron siyang makukuha-kuha ng mga medyo hindi pa masyadong galit na parang, okay, fine, at least meron kang inalay na ulo sa sambayan ng Pilipino, ganyan. But of course, nandun na kasi tayo sa point of no return Nandun na tayo sa point na Martin, Bongbong, parehas kayong salot ng bayan. 'Di ba? Ngayon nag-aaway kayong dalawa, putang ina niyo, nagpapatayan kayo, pero mas preferred namin dalawang ulo ninyo ang mapugot. 'Di ba? Dalawang ulo ninyo ang mapugot. Ayaw namin na kay Martin lang, ganyan. But anyway, kung mapupugot niyo ang ulo ni Martin, okay rin yun. Di ibig sabihin, move na tayo sa second ulo. Yes, that's a start pa lang, kay Martin. Start lang. Correct. So ngayon, kung kunwari, kaya nga sabi ko, okay, fine. Ngayon, nag-declare na si Franco Mabanta. And I think, eto yan Of course, Franco Mabanta knows that he was operated on. And I think Franco Mabanta knows that a PR firm has a very, very strong hands dito sa pag-operate sa kanya. 'Di ba? So, ngayon, all out si Franco. Ngayon, pagdating doon sa mga PR groups kasi, ang difference kasi ni Franco, sabihin nila na parang, masyadong play safe si Franco, ganyan-ganyan. Pagkatapos, Franco is so high up there na kaminggal niya yung mga big names in Philippine politics. So, kumbaga, kaya parang mag-aano ka na, is he really sincere kapag kunwari, babanat siya sa government and things like that, yung kanyang personality, yung kanyang career as a PR guy, is always going to be put in question kung gaano siya ka-clear bumanat. Kasi nga, parang, syempre, kaibigan niya to, naging client niya to, etc., etc. And that is the reason why, di ba sinasabi ni Franco na naging client niya yung mag-asawa, si Tita Bongbong at saka si Tita Lisa, ganyan-ganyan. So, niya nga yan, naging client niya nga yan. So, hindi mo talaga ma-expect na babanatan niya yan. Di ba? So, ngayon, syempre, pagka gano'n, hindi mo rin siya ma-expect that he can be with our cause all the way. Kasi nga, iba yung mundo niya PR siya di ba? So, gano'n lang kasimple. So, yung mga nagsasabi dyan na ginagamit nila ang DDS, ganyan-ganyan. Yes! Di ba, yan naman na sinasabi ko sa inyo kahit noon pa. Kaya nga, you have to be careful with your attention. Your attention is convertible to cash. Okay? Yeah. Binibait talaga ang mga Duterte supporters. Kasi nga, only Duterte supporters can give organic and real engagement. Engagement, yes, true. Mm-hmm. Ayun. Yes, Strictly, you wanted to say something? Lang din, idadagdag ko lang din. Again, granted, may ibang paraan ng pakikipag-interact sila Mabanta kasi nga iba yung leaning ng mga line of business niyan. So since PR firm yan, ang pinaka talaga focus niyan is not necessarily uncovering the truth. Despite how much nila tinatout the PGMN is a very independent media organization, the fact na
he really just came out and said doon sa video na it was a strategic plan na hindi niya Banatan si Lenny, hindi niya babanatan si BBM, Lenny, and Sara. Which I think, in a way, kasi pwede mo pang gawan pa rin ng PR spin yan na parang sasabihin niya lang, I'm very directly involved with these Hindi people. mo babanatan, pero pinupuri mo, di ba lagi si Lenny sa PGMM? Hindi mo pinupuri si Sara doon. Yeah, di ba? Ang weird lang no? Parang, okay, sure, you can say all those things, pero yung actions and yung actual content ng media platform mo says otherwise talaga. So, again, PR firm yan. So, don't expect it to be yung as straightforward na parang magbibigay sa inyo ng content that is supposed to uncover the truth. Gaya ng sinasabi nila mga exposés nila, no? So, ayun lang. Sabi nga rin ng Miss Joey, yung engagement, again, napakalaki kasi ng volume ng DDS Tsaka di ba lagi naman natin sinasabi na kapag dating sa social media, basically that platform, we pretty much own that space. Kung ano lang din naman in terms of actual engagement, interaction, pages, at saka mga basically yung volume ng traffic manggagaling ng So ayun, kaya sinasabi ni Ms. Joey na mag-ingat kayo kasi yung iba, hindi naman talaga sila willing, hindi naman talaga, yung iba, minomonetize lang tayo. Based group Yes. Diba? And sinasabi rin niya ni Franco, malinaw rin yun sa statement ni Franco. Basta kami, ang advocacy lang namin dito, absolutism lang kami dito pagdating sa freedom of speech. Sabihin mo kung anong gusto mo. Yeah, anything goes. Pero... Anything goes. So, ibig sabihin, wala silang advocacy dyan na parang, this is how we should run our country. Yes. So, do not be confused. To be fair kay Franco, at maraming naglalaway dito kay Franco Mabanta na ang gwapo-gwapo daw niya doon sa video. Mukha ka Oo. Agree naman ako dyan. Talaga, charming talaga si Franco Mabanta. And pati yung niya, yung kung pagka nagbibigay siya ng salita, nagsispeech siya, and even yung mga sinusulat niya before, very interesting talagang basahin. At talaga siya, may skills talaga. The guy has skills. Yes, kaya nga siya ng PR na yan He pretty much, yung charisma is off the charts. Siya di ba? Kaya sought after siya. So ngayon, be that as it may, yun nga ang inaano natin dito, ang sa akin, aawayin mo si Martin, I'll take that. Walang problema. Ganon. Pero at the end of the day, hindi sila kagaya natin. Hindi tayo kasi na meron talaga tayong ina-advocate na certain kind of governance, 'di ba? This guy operates in the expression realm in which they are the kind of people who knows how to really do business in that realm. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. It is a real service. It is a real service. But what I'm just saying is that hindi sila rights advocate ng na pagdating sa good governance and things like that. Ganyan. And kahit pasabihin natin na ganun man ang diskarte ni Franco sa buhay, I appreciate Franco Mabanta's honesty. He laid the card. He laid his cards dun sa video na yun. Parang, ito yung mga killing ko, di ba? Na parang, just be aware na, just be aware na ito ang ginagawa ko, ito ang trabaho ko, ito ang kinembot ko, ganyan-ganyan, kineso. So kaya sinasabi ko dito is that, do not take PGMN as something na, ang tawag dito na, hindi, DDS yan, or ganito yan. Of course, they are not. They are in the comms business. Yeah. Okay, they are in the comms business. They are not with you when it comes to when it comes to advocacy and kineso, ganyan. Their individual anchors may be a part of certain advocacy, pero PGMN as a whole, no, hindi, wala silang ganun. Yep. Wala silang ganun. Kaya nga pagdating doon sa pag-reveal ng corruption, sinasabi lang ni Franco sa CJ Hero Diba?
Kasi siya lang yung merong piece nung about na talagang merong deep dive pagdating sa corruption. Kailan talaga yung meron mga super exposes na kumbaga parang mapapakinabangan mo na ito yung mga info na kailangan nyo to actually reveal yung corruption, yung parang interaction between CPP, NPA, tsaka yung gobyerno. Yun yung mga ano niya yun yung mga tinatakal niya. And again, at the end of the day, PGMN is a business, no? And business needs funds. And since PR sila, those funds will come from engagement, not necessarily. They will never be the platform that you can count on as far as accountability. Gaya nga nung sabi ni Ms. Joey, mostly yung mga anchors nila. And even that, anchor lang din si CC lang talaga. Hindi rin naman lahat yun. Hindi rin naman lahat yun. So anyway, pero yun nga no, I think if there is anything na talaga mapapapalakpak ka naman dito kay Franco, honest siya. Nilagay niya yung card niya. Inamin niya talaga. Nilay daw niya talaga lahat nung eto ko. Hindi siya, at least di siya sinungaling sa aspeto. Kung baga inamin niya na, eto, client ko kasi di ba, ganyan. Naging magkaibigan tayo, di ba? Naging kliyente ko kayo, tapos naging kaibigan ko kayo. Kahit pa sinasabi niyo hindi niyo ako friends, di ba? Right, may pinagsamahan tayo. May samahan tayo, keneso, ganyan. Which would also trigger us to believe na hindi talaga nito babanatan si Bongbong Marcos. And, dahil itinatwa siya ng Malacanang, sabihin na natin, probably na meron nga silang, meron silang parang fallout with Malacanang, ganyan. Ang importante, at least doon sa sinabi ni Franco, ang sinasabi niya kasi ay, I'm taking this personally, putang ina, pinahiya niyo ko Correct, diba? Na parang dinarag yung pangalan ko, di ba? Na parang binuo ko tong platform na to to make sure na, when it comes to the game of, content regarding politics and current affairs, kami yung nangunguna. And really, di ba, yung parang the fact na daragin mo, huli mo sa NBI, since with all the trimmings. Full blast na. Actually, I heard that ganun yung planong gawin sa akin. Diyos ko, i-dress down ka din, Miss Joey, grabe. Oo, ganon. Sabi dito ni Action Protector, totoo kaya na magkakaaway talaga o pakita lang? Kunwari na pinakita sa tao pero di tutuluyan yung kaso kay Martin. Kasi until now, wala pang kaso. Hindi, kinasuhan si Franco. Ang sabi ni Franco, kapag natapos yung kaso niya doon, saka siya magbabalik ng mga kaso ng bonggang-bongga kay magbabalik saka siya na-rest back ng bonggang-bongga kasi ikukwento niya lahat yung frame up in details. Pero ang pangako niya is that babalikan niya si Martin ng bonggang-bongga. Excited ako kasi basically PR war to strictly. Yeah. PR to ng PGMN and all its machineries, which by the way, very, very strong ang PGMN. Ayun yung pinagmamalaki ni Franco, very, very strong ang PGMN. At kakalabanin niya ang PR behind Martin Romualdez. Old media versus the old guard versus the new media. It will definitely be a show. So yun, tingnan natin, ganon. Pero meron din akong yung iba kasi dito, di ba, parang duda and things like that, ganyan. Well, there are several things that I took note of. Like, for example, todo praise din siya kay Enrique Razon. Yes, Miss Joey, yan yung nakaabot ako dyan Grabe. Diba? Parang my idol, Enrique Razon, Tineso, ganyan. Medyo, medyo parang, I just took note of it. I do not understand it yet. Ganyan. Pero ang pagkakaalam ko kasi, ang bilyonaryo is owned by Enrique Razon. Okay. And dun sa content ni Franco Mabanta, ang sinasabi niya is parang galit siya dun sa mga tao sa bilyonaryo. Ganon. Ano yung reasoning niya behind that? Na hindi kasi parang hindi niya in-explain basta meron lang siya sinabi na sinabi niya na parang his savior daw
Sinabi, oo nga yata. Parang sinabi niya si Enrique Razon yung savior niya. Sa bagay, posible naman kasi na kahit si Enrique Razon yung may hawak ng bilyonaryo, posibleng ayaw ni Franco doon sa mga tao sa bilyonaryo, pero gusto niya yung may-ari. Makes sense. Yeah, totally makes sense. Oo. Kasi hindi rin naman mas... si Bilyo, sabi ni Toyo Goyo, alam mo, kaya nga ito yung hindi ko pa maintindihan na part eh. Kasi ang alam ko si bilyonaryo, ang pera ng pagpapatakbo ng bilyonaryo came from Razon. It is an investment of Razon, ganon. Alright. Ngayon, pero yung bilyonaryo is highly influenced by Martin. Narinig ko rin yan. So I do not know which is true. So ano yan? Parang kay Razon yung machinery and somehow yung mga cog in the wheel, yung mga anchors, yung mga yun ang parang alaga ni Martin? Parang ganun ba yung niyan? Sorry? So parang di ba alam natin na yung bilyonaryo, not necessarily alam, pero ang ang pagkaka sa platform, bilyonaryo is partially owned or fully owned ni Razon. And then yun, parang dahil sa kanya yung makinarya, yung involvement ni Martin is on the level ng mga anchors. Yun yung parang niya. Doon siya naka-invest or something? Maybe. Isa sa mga possible na eksena yan strictly. Ganun. Hindi malayo, Oo. Granted, kasi andun na rin si Pinky Webb eh. Si Pinky Webb, di ba, very typical na yan, na pink din yan. So, makes sense. Alright. That's true. Pero sige, Miss Joey, ano na yung next, niya? Ayun. Naalala ko lang din, yung kay Razon nga, yung parang nga siya na savior niya and parang tinatout niya na gusto rin talaga ni Razon na ipakulong, managot si Romualdez dun sa nangyari. Ito yung sinasabi natin na technically nagdo-double speak sila eh. Na parang nagsasabi sila ng totoo na yes, gusto nila mapakulong si Romualdez, sa atin makakatulong yung beneficially. Pero at the same time, makakatulong din sa kanila kasi that's one less problem. For them. Pagdating, di ba? Para sa kanila. Pero it's not necessarily... For the ultimate principle, which is kasi si Martin is the overlap ng Venn diagram nating mga DDS at saka ni Marcos. Correct. Ang administration, gusto nilang i-take down si Martin, tayo, gusto din natin siya i-take down. Diba? And ngayon, kaya nga parang sa akin, sabihin na natin na, kung kunwari, di ba, sabihin na natin, parang I cannot trust PGMN 100%, kanya sabihin, ganyan. That's okay. Pero kung if he's going to run after Martin Romualdez, okay lang din. Yes. No harm, no foul. Kung ganyan ang gagawin mo, no harm, no foul. Yeah. Basta mapanagot natin eh. Kasi wala naman na tayong kakampi. Di kung talagang sila yung magpupuksaan. Oo, kung kunwari si Percy Sardenia, mag-i-run after niya si Martin Romualdez, okay lang din. Yeah. Habarit, diba? Oo, mag-battle royale kayo dyan. Let us be the spectator. Diba? Correct, diba? Total, kayo kasi pag nag-away-away pag nag-away-away sila, madugo talaga. Kasi may mga armas yan eh. Yes, diba? yes. Tayo kasing mga normal na tao, hindi naman natin matutumbay ang mga yan unless matuto tayo mag-people power eh, diba? Correct. Hindi natin kasi ma-exercise yung right by numbers natin eh. Oo. Kasi yung kanila. Exactly. Hindi naman natin kaya mag-people power ura-urada, ganyan-ganyan. So, tayo, ang only way lang natin para matira tong mga salot na ito, 'di ba? Mag-people power tayo. Hindi nga tayo marunong mag-people power eh. Diba? Sadly, yeah. We're still pa rin birthing phase pa rin talaga. So huwag kayong choosy. Kapag meron nakakalat kong Martin, go lang. Diba? Yes. Sabi nga, di ba, kung makakatulong sa cause natin at hindi naman siya magkakos ng further harm, then go. Diyos ko. Any little bit helps, di ba? Kasi wala naman talaga tayong suporta.
At actually, ito yung maganda, yung nagkakainan sila. Kasi cinematic din yung mga ganyan eh. Kasi syempre, dahil nga may mga media platform na pag-aari ang mga yan, makikita mo talaga kung ano yung gusto nilang palabasin na mag-bubble up, paano sila magsisiraan, and then at the same time, ano yan eh, dahil meron ding involvement mga kaso-kaso, so parang napaka-colorful niya. Kaya natin sila magpuksaan talaga.